Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, marahil narinig nyo na ang malungkot na balita ng ating minamahal na Santo Papa, Francesco, ay bumalik na sa ating Diyos Ama. Sa konting katahimikan, alay natin itong banal na misa para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. At para tayo po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli nating hilingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taunan sa pagdiriwang, sa Paskong pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw, ay mapaggindapat na kami sumapit sa ligayang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang nakita nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometrong layo sa Jerusalem.
Pinag-uusapan nila mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila, ay nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa, ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem, ang hindi nakakaalam sa mga bagay na katapos-tapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang napaka-kapangyarihan sa gawa at salita. Maging sa harap ng Diyos at ng mga tao, isinakdal siya ng aming mga pinunong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilang mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggat sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila at nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niyang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan. At ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli nga'y nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatian niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy Easter pa rin po sa inyong lahat. Can we greet Happy Easter po? Happy Easter po sa inyong lahat. At gitna po ng ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, ang buong Santa Iglesia ay nagluluksa, nagdadalamhati sa pagkawala, pagkamatay, pagbabalik sa ating Diyos Ama ng ating minamahal na Santo Papa. So my dear friends, let us continue praying for Pope Francis. Naway sa ating mga tahimik na panahon, maisip natin siya, mag-alay tayo ng dasal para sa Kanya, at tayo din po ay magkaisa. Naway ang susunod na ating magiging Santo Papa
ay maituloy niya ang magandang naumpisahan ni Pope Francis. Tanong lang po, ano ang gagawin mo kung hindi mo alam ang iyong gagawin? Marami po sa atin mararanasan ito. O marahil ang iba nararanasan na o pinagdadaanan na ang ganitong problema. Pero kapag hindi mo alam ang gagawin mo, kapatid, unawain mo muna ito. Ang tunay na dahilan bakit hindi mo alam ang iyong gagawin minsan sa buhay ay gusto mo kasing bumalik sa nakalipas. Hindi ka pa kasi makapag-let go dun sa iyong mga expectation. Hindi mo mabitawan yung iyong inaasahan. Understand this, my dear friends. When we get stuck in life, when we do not know what to do, it is not because of our money problems, of our sickness, or maybe of our brokenheartedness. Ang totoong dahilan talaga bakit nalilito ka, naliligaw ka, ay dahil gusto mo talagang bumalik at mabuhay sa nakalipas. Naaalala mo ang nakaraan at gusto mo pa rin manatili doon sa nakaraan. Gusto mong maging matino ang iyong asawa, kamukha nung bago kayo ikasal. Gusto mong mawala yung mga problema mo sa utang na dati naman talaga wala kang iniisip na babayaran. Gusto mong mawala yung sakit na iyong nararamdaman. Kamukha nung bata ka pa, di ba? Makakain mong gusto mong kainin, wala ka naman nararamdaman sa iyong mga kasukasuhan. So when you get stuck, when you don't know what to do, there is actually a part of you that is still living in the past. You cannot let go of your expectations. Kamukha po nitong dalawang alagad na ating narinig sa Ebanghelyo. Nalulungkot sila sa pagkamatay ni Jesus. Hinahawakan nila yung ideya, narinig nyo naman po, siya pa naman ang inaasahan namin na magliligtas sa Israel. Diba? Yun yung kanilang ideya, yun yung kanilang paniniwala. Nasira yung kanilang inaasahan. Dahil itong Panginoon na kanilang ginagalang, pinako sa krus na parang isang kriminal. Kaya nga sa lungkot nila, sila daw po ay lumayo, alis sa Jerusalem. Gusto nilang makalimutan itong masamang alaala, di ba? Ganyan naman tayo. Kapag tayo'y nasasaktan, lumalayo tayo. Dahil hindi natin alam ang ating gagawin. Pero sa kwento pong ito, ang daan papunta sa Emmaus, tinuturuan lang tayo ng Diyos. Ano ang magandang gawin kapag hindi na natin alam ang dapat gawin? What should we do if you don't know what to do? First, remember this. You should keep on walking. Keep on moving. Sabi po ng mga health experts, nakakatulong daw po mag-relax sa katawan, sa kaisipan, ang paglalakad. Kasi po, pag naglalakad daw kayo, ano nangyayari? Bumubukas daw po yung ating nerves sa ating katawan. At dahil lumuluwang, nare-relax yung ating mga ugat, nakakatulong daw po yan sa pagpapump, pagdadala ng hangin sa ating pong mga ulo. Kaya minsan hindi ka matino sa iyong pag-iisip. Nagkukulang ka lang ng hangin diyan sa utak mo. Sabi nga po ng isang makata din, si Rumi, when you start to walk the way will present itself. Ganda po. When you start to walk the way presents itself. Ipapakita din ng Diyos sa iyo ang tamang daan kung mag-uumpisa ka sa paglalakad sa daan. Hindi mo makikita ang daan kung nakakulong ka sa bahay. Di po ba? Walang mangyayari sa iyo kung hindi ka kikilos at gagalaw. Tandaan niyo po, bakit nagkaroon ng liwanag, ng mga bituin, ng araw, ng buwan, ng mga bundok, mahayop, ang tao. Hindi lang dahil nag-isip ang Diyos. Ito ay dahil kumilos siya, nagtrabaho siya, nagpagod siya. Kapatid, gusto mong makakita ng sagot, kailangan gayahin mo ang Diyos.
Huwag ka lang mabuhay dyan sa isip mo. Gamitin mo ang katawan mo. Kumilos ka, gumalaw ka. May punto po itong Makata, si Rumi. Dahil kung babalikan nyo din po ang kwento sa Ebanghelyo, kahit na lungkot ang mga alagad, nagpakita daw sa daan ang ating Panginoong Hesukristo. When you walk the way presents itself. And who is our way, our truth, and our life? That is Jesus. Kapatid, ang Panginoon, ang daan, ang sagot na hinahanap mo, nandyan sa labas. Kailangan marunong ka ding lumabas. Amen? So when you don't know what to do, start walking, because along the way, Jesus will accompany you. Tandaan niyo po ito, nasaan ka man sa iyong paglalakbay, nandyan ang Diyos. Kung mabilis ka, hahabulin ka niya. Kung mabagal ka, hihintayin ka niya. Kung tumigil ka, sasamahan ka niya. Kapatid, ang mabuting balita, meron tayong isang Diyos na hindi nang iiwan. Meron tayong isang Diyos na ipapakita niya sa atin ang daan. Basta't umpisahan mo lang na kumilos at gumalaw. Kahit na hindi ka sigurado, kahit na hindi mo alam ang gagawin mo, kumilos ka kasi kumikilos ang Diyos na kasama mo. Amen? God will show you the way because God is the way. But second, be open always. When you don't know what to do, ang sabi po ng mga psychologists, kapag daw nalulungkot ka, huwag kang magkukulong sa kwarto. Lalo ka lang madidepress kapag nandun ka sa dilim. Tandaan niyo po yan. Tama nga naman po. Ano man ang ikulong mo, pinapatay mo. Di po ba? Walang lumalago, walang lumalaki, walang namumunga sa kulungan. Mga kapatid, maging kamukha sana tayo ng dalawang alagad. Kasi binuksan nilang isip nila, ang tenga nila, ang puso nila, nakinig sila sa Panginoon. Dahil pinapasok nila ang salita ng Diyos sa kanilang kalooban. Dahil pinapasok nilang salita ng Diyos sa kanilang loob, naging malinaw ang lahat sa kanila. Remember, when you are lost, when you do not know what to do, get your Bible and read. The best way that God talks to us is through His written Word. Opo, magdasal kayo, makinig kayo. Pero ang salita ng Diyos andyan na. Kailangan mo lang kunin ang Biblia, buksan mo, basahin mo, unawain mo, ipagdasal mo. But as you read the Bible, also remember this. If you look at the Word of God with your eyes, you will only see words. But if you look at the Bible with your brain, you will see knowledge. If you look at the Bible using your heart, you will see love. But when you look at the Bible with your soul, then you will see and encounter God. Ganda po, no? Sana pag tayo po ay nagbabasa sa Biblia o kung kayo man po ay nakikinig sa misa, huwag nyo lang po gamitin ang inyong mga mata at tenga. Gamitin nyo din po, lalong-lalo na, ang inyong puso, ang inyong kaluluwa para maramdaman nyo ang presensya, ang pagmamahal, ang grasya ng Diyos. But third and last, go to Mass. Celebrate the Eucharist when you don't know what to do in your life. Napakaganda po ng sabi sa Ebanghelyo noong nakisulo ang ating Panginoon kasama nitong dalawang alagad. Nung nakita nila na hinati ng ating Panginoon ang tinapay, yun po ang Eucharistia, hindi po ba? Bigla daw nagbukas ang kanilang mga mata. Nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang ginawa ni Jesus dito. Binaliktad niya yung epekto ng kasalanan. Kung matatandaan niyo po kasi sa Genesis, dahil sa kasalanan ng tao, noong kumain si Adan at si Eva doon sa pinagbabawal ng Diyos, nagbukas daw yung mata nila, nakita nila yung masama. Nakita nila na sila'y hubot-hubad. Do you remember that? That when Adam and Eve ate the forbidden fruit, their eyes were open and they realized that they were naked.
Pero, dito sa Eucharistia, napakaganda po, no? Sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang katawan, biglang nagbukas yung kanilang mata. Anong nakita nila? Hindi na yung masama, hindi yung kadiliman, kung hindi ang presensya, ang liwanag, ang katotohanan ng Diyos. Isang dahilan ng iyong pagkalito, isang dahilan bakit ikaw ay naliligaw o nagugulo ang iyong kaisipan, marahil dahil ikaw ay nabubuhay sa pagkakasala. Amen? Sin opens your eyes to what is wrong. Sin will open your eyes, and yet you will only see darkness. Amen? But through the Eucharist, it will open your eyes to see the love of God. The more that you receive the Eucharist, you will see the goodness of God. Kaya kung nalilito ka kapatid, tandaan niyo po, magsimba ka at huwag kang magsasawang magsimba. Magsimba ka kahit nagalit ka. Pagkatapos ng pagsisimba, mapapayapa ka. Magsimba ka kahit na nalilito ka, magiging maliwanag ang lahat. Magsimba ka kahit na nalulungkot ka, magkakaroon ka ng panibagong tuwa. Magsimba ka kung nanghihina ka, lalakas ka. As St. John Marie Vianney once said, if we would only understand what the Eucharist is, we will die of joy. Isipin niyo po yun. Kung mauunawaan mo, tinatanggap mo katawan, dugo ni Kristo, mamamatay ka daw sa tuwa. Kaya kung nalilito ka kapatid, gutom ang iyong isip, ang iyong kalooban, ang iyong kaluluwa. Hayaan mo ang katawan ni Kristo ang maging panibagong lakas mo, ang pagkain mo, ang panibagong buhay mo. 3 tulong. Kung darating ang panahon, malilito tayo, maliligaw tayo, hindi natin alam ang ating gagawin. Una, lumakad ka lang kasi sasamahan at sasamahan ka ng Diyos. Pangalawa, buksan mo ang iyong sarili sa Diyos. Naway ang salita ng Diyos ang magsilbing liwanag mo, gabay mo. At pangatlo, naway magsimba ka. Kaya minsan hindi mo alam ang iyong gagawin. Gutom lang yan ng iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang katawan ni Kristo para maging liwanag ng iyong isip at puso. Kapatid, hari nawa, huwag kang lumayo sa Diyos dahil ang Diyos hindi lumalayo sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Sa pag-aalala natin kung papaano nakilala na maalagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungo Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasiyahan mong papakinabangin ang buo naming katauhan. Sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Paghahain ng sariling buhay sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo, naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino ang aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway siya'y makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinakikinabangan sa ipagpapatawad ng mga kasalanan at gawin mong mga bagong nilalang. Pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. I have said this previously, that the most dangerous thing that you can do when you are so sad, when you are depressed, when you are anxious, when you're angry, when you are lost, is to make a decision. Wag po kayong gagawa ng anumang desisyon, wag kayong pipili ng aksyon kapag sobrang lakas
ng inyong emosyon. Hayaan niyo munang humupa ang lahat. Kaya nga, pag masyado kang aburido, litong-lito, pag hindi mo alam ang gagawin mo, kapatid, 3 bagay. Una, maglakad ka. Kulang ka lang sa exercise. Kala natin yung pag-exercise, pagpapagod, pagre-relax din po yan. Pero merong spiritual na aspeto ang ating paglalakad. Tandaan mo, habang ikaw ay nasa daan, kasama mo din sa daan ang Diyos. Ano man ang paraan ng iyong paglalakbay, mabilis, mabagal, o huminto ka, hindi nang iiwan ng Diyos. Pero pangalawa, kailangan palagi kang nakabukas. Ano man ang sinasara mo, yan ay hindi lalago, mamamatay ang nasa loob niya. Kaya nga po, ang mga dilata, puno ng preservatives. Pag palagi kang kumakain ng nakasara ng dilata, nakakasakit yan sa katawan. Open your mind, open your heart to the Lord. Please, allow God's Word to enter you. Read the Bible, open the Bible. But read those words with your heart, with your soul, so that you can encounter love and feel the presence of God. Third and last, my dear friends, please go to Mass. Celebrate the Eucharist. Kung paanong ating Panginoon sa kanyang paghahati ng tinapay, hinati niyang kanyang katawan. Dito nagbukas ang mata ng kanyang maalagad. Allow the Eucharist to open your mind, your heart, to show you the way, because Jesus is the way, our truth, and our life. Kaya nga po, habang pinagdarasal po natin ang ating minamahal na Santo Papa, Pope Francis, ang aking pong assignment sa inyo, please walk to the church. Alam ko po marami sa inyo merong mga sasakyan. Pero kahit konting sacrifice lang po, no? Park nyo sa malayo yung sasakyan, tapos maglakad kayo ng konti. Walk with the Lord. Walk to God, going to the church. Kung hindi po kayo makalabas sa inyong mga kabahayan, no? Kahit dyan lang po sa kwarto, sa bahay, lakad po kayo ng kakaunti hanggang maramdaman nyo mayroong konting pawis. And then, open your Bible, open the internet, listen to God's Word. Maaaring pong sa misa, maaaring pong ang daily reflections natin. Please, incorporate physical exercise. Kailangan din po yan ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Hindi po masama ang katawan. Tandaan niyo, kung masama ang laman, sana hindi na tayo binigyan ng katawan ng Diyos. But remember, in the Gospel of St. John, that the Word became flesh. Kaya, yan po yung ating assignment. You walk with the Lord, walk to the Lord, and allow the Lord to open your mind, your heart, and through this, may you experience His love and grace. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.